Purihin po ang Diyos, manatili tayong nakatayo, ating pong basahin ng liham ni Apostol Pedro mula sa unang Pedro chapter 3 from verses 8 to 12. Ngayon narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pag-iinsulto ang mga nag-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito para kaawaan din niya kayo. Verse 10, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ng mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ng kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, wala hanggang awa at pag-ibig na amin po nararanasan. Maraming salamat po sa pribileyo na kami ay tinipon ninyo upang sa inyo'y manambahan minsan pa sa spirito at katotohanan. Maraming salamat sa mga awiting papuri, pagsamba, pagdakila na aming inihandog sa inyo na kami nananampalataya na nagsilbing Panginoon, masamyong handog sa inyong banal na harapan. Pagpalain nyo ngayon ang inyong salita na aming pag-aaralan. Gamitin niyo po lamang ang kasangkapan upang inyong kalooban ang maipahayag sa aming pong kalagitnaan. At kayo ang Diyos na mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo ang banal na spirito ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaang nagmumula sa inyo. Magbukas ng aming kaisipan, lalo tigit sa lahat ng aming puso, upang ang lahat ng bagay na nais po niyong aming matanggap mula sa inyo ay aming po matanggap ng may buong kabuuan. Salamat po, Panginoon, at kayo ang Diyos na binibigyan po namin ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Makakaupo na po kayo. Muli po kagalakan ng kayo'y makasama sa ating pong pananambahan sa ating Panginoon. For this month of November, we would be studying not a series, but a topical preaching pag-aaralan po natin. It's about God's will. Okay? At ngayon nga po, ang pag-aaralan po natin ay God's will for believers. Makikita po natin sa liham, okay? The first epistle of Peter, ito po ay kanyang isinulat para sa mga pinili. Okay? Pinili hindi dahil sa sila po ay, katangi-tangi, kundi pinili sapagkat sila po yung tinawag ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman tungo po sa kaharian ng kaliwanagan. So Peter's first epistle was written for the chosen believers, both Jews and Gentiles who were exiled. Tandaan po natin, when Peter wrote this letter, it was in the year 60 to 64 AD. Okay? Nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. At nung panahon po na yun, ang naghahari sa buong mundo ay ang imperyo po ng Roma. So there are some Jewish believers that were exiled. Okay? Kaya lang, ang purpose, kaya niya ito sinulat upang matutunan ng mga mananampalataya na mag-focus ng pagiging tapat sa kabila ng mga kahirapang kanilang nararanasan bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kabila ng hirap na yon ay manatili pa rin sa kanila yung katangian, okay? Yung ethical standards ng pagiging mananampalataya. Hindi kasi excuse na dahil tayo nasaktan, tayo po'y makakapagsalita na rin ng hindi tama. O dahil nayurakan ng ating karapatan, gaganti na po tayo. Bilang mga mananampalataya, meron tayong dapat katangian na nakikita sa atin bilang mga anak ng Diyos. So kung atin pong bibigyang aral ang first epistle ni Peter, ay makikita po natin ang tatlong
section from 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 2, and 1 Peter chapter 4 hanggang 5. Ito po yung mga theme ng bawat chapters po na yon. Una, makikita po natin yung believers living hope and holy life. Yung dakilang pag-asa ng mga mananampalataya at pamumuhay po nila ng meron pong kabanalan. Na sinasabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, kailangan yung magpatuloy. You have to go on sa kabila ng mga nararanasan yung hirap. Pangalawa, sa 1 Peter chapter 2 verse 15, makikita naman natin dito, ine-encourage ni Apostol Pedro na magpasakop sila. Tandaan po natin, they were under the Roman Empire. So bilang mga Hudyo, hindi sila sanay na sila po ay the people lord it over them, na sila ay ginagawang alipin. Pero inalaw ng Diyos yun upang matutunan ng mga mananampalataya na kailangan nilang magpasakop. Kaya nga makikita natin, Peter was teaching the believers to live in harmony sa kabila po ng mga namamahala na malulupit. Sapagkat nung panahon po na yun ay panahon po ni Nero at ang mga mananampalataya, mga believers po ay pinapakain ng buhay sa leon, ginagawang torch, okay? Inilalagay po sa mga poste at sinisilaban ng buhay ang mga mananampalataya. So, paano ka magsasubmit sa ganun? Sa panahon po natin ngayon, kapag ka po ang isang leader po ay hindi natin gusto, magkakaroon ng social unrest. Pero hindi po ganun ang sinasabi ni Apostol Pedro. You have to live faithfully sa kabila ng mga tao na yon na ginagamit ni Satanas para ang pamumuhay ng mga tao ay maging malupit. So, believers are encouraged to submit and to honor God sa kabila ng lahat ng iyon. And lastly, in 1 Peter chapter 4 verse 19, makikita natin hanggang chapter 5. Sinasabi ni Apostol Pedro na napakahalaga na sa kabila ng mga hirap na nararanasan, tanawin natin yung ginawang pagsasakripisyo, paghihirap na ginawa din ni Kristo, sapagkat ito yung ating dapat maging batayan, okay? Sukatan ng ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Sa panahon natin ngayon, kung i-apply natin to, marami na po talaga ang tatalikod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat yun lang mahirapan ka, okay, matanggal ka ng trabaho, o di kaya malugi ang negosyo mo, o di kaya naman di ka makapasa sa board exam, o di ka, hindi ka makapasa sa pag-aaral, yung iba nagbabackslide na po, iba tumatalikod na. Hindi po dapat ganoon, sapagkat bilang mga mananampalataya, ito po yung sinasabi ni Apostol Pedro. Kinakailangan magpatuloy tayo, mamuhay tayo na may katapatan, at huwag tayong patitinag. The main idea ng first epistle of Peter is for us to have a holy life in a hostile world and having hope amid suffering. Ibig sabihin, kinakailangan mabuhay tayo ng may kabanalan sa kabila ng magulo, masama, at mapanlamang na mundo na ating ginagalawan, at huwag tayong mawawalan ng pag-asa kahit na tayo po ay nahihirapan. Makita po natin yung ginawa po nung bagyong Christine, di po ba? Nakakalungkot. Okay? At hindi lang po yun. Maging yung bagyong Leon na napakatindi po ng ginawa, hindi lang sa Batanes, kundi maging sa Taiwan. Okay? At ang tanong, dito lang ba sa atin, sa bansang Pilipinas lang po ba tayo dumadanas ng mga ganong delubyo, ganong katitinding bagyo? Hindi. Ang Spain, napakatindi rin po ng naranasan po nila ngayon. Talagang siguro mga 5 patong ng sasakyan dahil po sa flash flood na naranasan po nila, ganong katindi po ang pangyayaring nagaganap. And for the first time in 130 years, baka hindi po nyo akala, for the first time in 130 years, natuyo po yung snow sa Mount Fuji. At kitang-kita po ngayon, sabi, mukha lang palang Mount Mayon, kakambalan pala ng Mount Mayon, ng Mount Fuji. Kaya lang, why are these things taking place? Because talagang papunta tayo sa mundo na ginagalawan po natin, na puno po ng paghihirap. Kaya lang, ang tanong ko po sa inyo ngayong umagang ito, as a believer of Christ, have you thought about God's will for you? Bilang mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo,
Napag-isip-isip na ba natin, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa atin? Oftentimes, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos kapag meron po tayong gustong gawin. Gusto po nating mag-venture into business, gusto natin mag-choose ng career. Halimbawa, yung ano ko po si Miko, wala po, sabi niya, Daddy, wala pong grade sa amin, walang grade 10. Okay, so mukhang graduate po siya next year. Nag-iisip po kami, saan ba siya mag-aaral? Sa Christian school ba? O papasok na ba siya in preparation para doon po sa senior high school po niya? I-enroll namin siya sa university na meron din naman doon sa Cabanatuan. So pinagpe-pray namin, hinahanap namin ang kalooban ng Diyos. Ukol po doon sa bagay na yun. Yung iba, hinahanap ang kalooban ng Diyos. Kung sasagutin na ba niya o manliligaw ba siya? Yung mga ganung bagay. Yung iba, hinahanap ang kalooban ng Diyos kung mag-i-invest pa siya dito sa negosyo na to o magpuput up ba siya ng ganitong uri ng negosyo. So, maraming bagay ang hinahanap natin. Pero, realistically, bilang mananampalataya, hinahanap ba natin ang kalooban ng Diyos para sa sarili natin? O kaya lang natin hinahanap ang kalooban ng Diyos sapagkat gusto natin, kasama natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Di ba natin napag-isip-isip na kailangan pala tayo muna ang pumanig sa Diyos bago ma-reveal ng Diyos kung anong kalooban niya sa bawat isa sa atin? Tandaan po natin, God has a purpose for our lives. So God's will means God's purpose, God's plan, and God's design sa buhay natin. So ibig sabihin nito, mga kapatid, simula nang tayo nakipag-isa kay Kristo, dapat umaayon na tayo dun sa layunin ng Diyos. Umaayon na tayo dun sa plano ng Diyos. Umaayon na rin tayo dun sa disenyo ng Diyos. Minsan po may nag-message sa akin na mga kabarkada ko po, sabi, Pare, tagal na natin hindi nagkikita. Minsan naman magkita tayo. Alam naman namin hindi ka na umiinom. Kwentuhan naman tayo. Sabi ko, oo naman. Kaya lang, hindi pwedeng ura-urada. Kasi makikita kami sa Manila, sa Makati, sa Greenbelt. Sabi ko, kinakailangan schedule natin yan. Umuwi na naman, nagbakasyon na naman yung kaibigan ko. So nag-message na naman, sige, sabi ko, schedule natin. Kasi, I am most busy on weekends. Talagang pag weekends, napakadami ko pong ginagawa. Kaya lang, eto na kasi yung nilalakaran kong kalooban ng Diyos. Of course, hindi ko ine-expect na ganun din kayo. Kaya lang, ang dapat maunawaan natin, dapat ba yung ginagawa natin ayon sa sarili nating kagustuhan o ayon sa kalooban ng Diyos? On our way here, sama ko po yung pamilya ko. Pinag-uusapan namin, okay? Dapat ma-involve na si Miko saka si Isha. Okay? May nagbigay po ng keyboard sa kanila. So, nagpa-practice sa bahay. Okay? Ang natutunan, yung kay Darth Vader. Okay? Tapos, marami pang ibang mga natutunan. Kasi magaling sila pagka pinanood sa YouTube, nagagawa nila. Kaya lang, sabi ng misis ko, dapat mga anak, ma-involve na kayo sa church. Basta namang ginusto niyo ang isang bagay, natututunan ninyo. Basta meron kayong gustong gawin, nagagawa ninyo. Kaya kinakailangan gustuhin nyo na rin na kayo'y maglingkod sa Panginoon. Marami po kasi nagsimula ng tama, pero hindi natapos ng tama. Maraming kilalang mga celebrity. Halimbawa na lang po si Whitney Houston. Baka hindi nakilala ng mga bata yun. Okay? Pero si Whitney Houston po nag-start sa church choir. Okay? So, kaya lang, she ended up na hindi po niya na-fulfill ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Marami pa pong mga kilalang mga singers, songwriters, celebrities na they started in the church pero ang nangyari, nawala po sila sa kalooban ng Diyos. But of course, wala po yan dito. Sapagkat ang panalangin natin sa Panginoon, hanggang sa huling sandali, matapos natin kung ano yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Hanggang sa huling sandali, malakaran natin kung ano yung plano niya sa ating buhay at ma-fulfill natin yung destiny ng Diyos sa buhay po natin. Amen ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So pag-aralan po natin ngayon, huwag na natin pakahabain. What is God's will? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya? Base sa mga talatang binasa po natin, hindi po tayo lalayo doon.
Okay? We would dwell on that. Okay? Unang-una, ang kalooban ng Diyos ay yung mahalin natin ang isa't isa. Okay? Sabi nga ng John 13:35, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Sabi ng unang Pedro, chapter 3, verse 8, "Ngayon, naritong ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin. Magdamayan, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa." Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na bilang mga alagad niya, magmahalan tayo. In-emphasize din po ito ni Apostol Pedro na tayo po'y magmahalan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat ako po ay pastor niya na for the past, ilang taon na ba? 14 years, di ba? Dito sa Baliwag. Sa Kabanatuan po ay going 17 years next year sa January. So napakabuti ng Panginoon. Kaya lang, marami na rin bagay ang ginawang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Nung bago-bago po ako nagpapastor, napaka-stricto ko po, napaka-very idealistiko. Okay? Kinakailangan, nasa oras dumating, kinakailangan ko ano yung sinabi ng Bible, gagawin, kinakailangan, kumbaga, legalistic ang dating. Pero hindi pala ganun. As time goes by, natututunan ko na ipagkatiwala sa Panginoon ang maraming bagay. Natututunan ko rin na hindi ako magbabago sa tao, kundi ang Diyos. At higit sa lahat, natutunan ko rin na hindi ko sino man pag-aari ang sino man sa inyo, kundi ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. So, masakit lang sapagkat sa kabila nung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, may dumalaw sa akin na pastor kahapon. Sabi niya, "Pastor, apakahirap naman." Sabi niya ganun. Lahat na lang ginagawa ko para maturuan sila. Tapos, ginagawa ko rin para maabot sila, ma-encourage sila. Pero pagkatapos nun, iiwan pa nila ako sa church. Sabi ko, alam mo, ginawa din ng mga disipulo yan sa Panginoon. For 3.5 years, ang Panginoong Jesucristo, namuhay siya kasama yung mga alagad. Pero dun sa 12 na yon, may isang nagtatwa sa kanya, si Judas. May isa rin na dininay siya, na si Pedro. Si Pedro kasama sa inner circle niya. Kaya kinakailangan matutunan natin itong pangalawa. Ano yung matutunan natin? To let go and pray and let God. Pagkatiwala na lang natin sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, ang pagmamahal, hindi po nasusukat kung siya ba ay nanatiling kasama mo o siya ba ay lumayo sa'yo. Ang pagmamahal ay katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. When we love unconditionally. Okay? Napakahirap po nun. Kaya nga, in the natural, it is impossible for us to love people na wala tayong ine-expect. Pero, posible yun dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa atin. Ano sabi ng Romans chapter 5, verse 8? While we were still sinners, Christ died for us. And then sabi ng Romans chapter 5, verse 5, okay? Inilagay ng Panginoon ang pag-ibig sa ating puso dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So magagawa nating magpatawad sa tao, magagawa nating magmahal ng tao dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi rin ng salita ng Panginoon, we love because God first loved us. Kung mumuni-muniin natin yun, iisipin nating mabuti, in the natural, yung uri ng pagmamahal na ibinibigay natin sa isa't isa, selfish po yun. Papasalamat ako sa Panginoon kasi kahit papaano nagmamature na yung mga anak ko. Siguro, dati po kasi sa loob ng isang araw, mga pinakamababa yung 3 beses sa isang araw na sila po ay mag-away. Pero ngayon, mukhang 3 beses 1 linggo na lang kung mag-away. Medyo nagmamature na, di ba? Minsan sabi ng misis ko sa akin, tagal na natin hindi nag-aaway, mag-aaway nga tayo. Sabi nga sa akin ng misis ko. Okay? Parang hindi yata tama yun, di ba? Kaya lang, when we mature, then we learn to let go of things. Pero kapag hindi ka pa mature, lahat ng bagay napapansin mo. Lahat ng bagay gusto mo,
ay ikaw ang binibigyan din ng pansin. You are given priority. Kumbaga may sense of entitlement ka. Kaya ito po ang sabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya na kanyang sinulatan. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-iinsulto ang mga nang-iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos. Dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Let go. Okay? Kasi alam nyo, yung matutunan nating magpatawad, matutunan nating palampasin yung maraming mga bagay, it's a characteristic that comes from God. Katangian yun na nagbumula sa Diyos. Isipin nyo na lang, kung lahat ng bagay papansinin ng Diyos sa atin, kawawa tayo lahat. Diba? Kasi lahat tayo maraming ginawang hindi tama. Yung mag-isip ka lang na hindi tama sa kapwa mo, yung makapagsalita ka lang ng hindi tama sa kapwa mo, isang napakalaking kasalanan na nun sa Panginoon. Pero God chose to let go of things. At bilang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito rin yung gusto ng Panginoon na matutunan natin na sinasabi ni Apostol Pedro. Okay? Huwag natin silang gantihan. Hayaan natin sila. Di po ba, ewan ko po kung dito pareho sa Kabanatuan sa Nueva Ecija. Doon po kasi, kapag tricycle ka, may nakalagay sa lumagay sa kanan ang tricycle. So, dapat, pag binusinahan ka, nasa highway, liliko ka na sa kanan para nandun pa lang kami sa subdivision ng Kapitan Pepe. Bumusina na ako, ayaw tumabi. Sabi ng misis ko, dalawa lang ibig sabihin niyan. Okay? Una, ayaw kanyang pagbigyan. Pangalawa, pinagmamatigasan niya kung ano yung gusto niyang mangyari. Totoo naman yun, mga kapatid. Minsan, alam na natin kung ano yung tama, pero gusto nating pagmatigasan na ganun tayo. Kaya lang mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pedro sa atin, huwag nating gantihan ng masama ang ating kapwa. Huwag nating gantihan ng masama ang ating kapatid. Okay? At huwag din nating payagan na insultuhan natin sila. Okay? Magsalita tayo ng hindi tama para sa kanila. Ang sabi ni Apostol Pedro, dapat ipanalangin natin sila. Tama, valid yung nararamdaman natin. Nainis tayo, nagalit tayo, nasaktan tayo, at in the natural, pwede tayong magsalita ng hindi tama to voice out, to verbalize kung ano yung galit na meron tayo. Pero hindi yun ang sinasabi ni Apostol Pedro. At hindi rin yun ang kalooban ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Ano sinabi? Huwag natin silang gantihan. Huwag natin silang insultuhin. At sinabi rin ni Apostol Pedro, ipanalangin natin sila. When was the last time na pinanalangin nyo yung taong kinaiinisan ninyo? When was the last time na ipinanalangin ninyo yung mga kaaway ninyo? Diba sabi nga ng Panginoon, love your enemies and pray for those who despitefully use you. Yung alam mong ginagamit ka lang, yung alam mong pinagsasamantalahan ka lang, sabi ng Panginoon, ipanalangin nyo sila. Malapit na po ang eleksyon. Okay? At alam po natin, naglalabasan na po yung mga politiko na may intensyon na maglingkod daw sa bayan. Pero nasa sa atin kung sila ba ay totoong iboboto natin dahil alam nating may magagawa sila sa bayan o iboboto lang natin sila dahil makikinabang tayo sa kanila. Pero tandaan natin to mga kapatid. Kapag sila'y naluklok sa posisyon at hindi natin hinanap ang kalooban ng Diyos, sa loob ng 3 o 6 na taon, tayo po ay magsasuffer ng consequence na yun. In 2 days time, magkakaroon po ng eleksyon sa Amerika. Okay? At dapat din po natin ipanalangin yan. Bakit? Sapagkat kapag naluklok ang hindi tamang presidente ng Amerika, maaaring maapektuhan din po ang ating bansang Pilipinas dahil we are under alliance in the nation of America. Number 3, okay? Let us leave unwholesome talk. Okay? Iwasan daw po natin yung mga di magandang usapin. Sabi ng verse 10,
Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. So let us live unwholesome talk. In Ephesians chapter 4 and chapter 5, sinasabi ng salita ng Panginoon, iwasan nyo na yung pambubulyaw, iwasan nyo na yung mga hindi makatotohanang mga pangungusap, iwasan nyo na rin yung mga pagbibirong walang katuturan. Sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi mga kapatid, sabi nga ni Apostol Santiago, ang ating bibig, ginagamit natin sa pagpupuri sa Diyos, and at the same time, ginagamit din natin to sa pag-alipusta sa ating pong kapwa. So, iwasan na po natin. At kung maaari, ang sabihin lang po natin mga salitang nakapagdudulot po ng encouragement, nakapagdudulot ng inspiration, nakapagdudulot po ng motivation sa ating pong kapwa. Dito po sa mundo, ang tinuturo po nila palagi, positive thinking. But to us Christians, we don't only think positively, but we speak words of truth, words of love, words of wisdom, and words that gives life. Pang-apat at panghuli, dito na po tayo magtatapos. Live a godly life. Okay? Mamuhay daw po tayo ng maka-Diyos na pamumuhay. Sabi po ng unang Pedro, chapter 3, verses 11 to 12. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ng mabuti. Pagsikapan niyang kamti ng kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ng matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Simple lang naman eh. Palagi ito ang emphasis ng Bible. Okay? Layuan daw natin ang masama at gawin lang natin kung anong tama. Gawin lang natin kung anong mabuti. At hindi lang po yun. Pagsikapan nating mamuhay ng mapayapa sa isa't isa. Kaya kung magdudulot yung ating pangungusap ng di pagkakaunawaan, wag na nating sabihin. Kung magdudulot ito ng kasiraan ng ating kapwa, at pag nalaman ng ating kapwa yung sinabi natin laban sa kanya, huwag na natin sabihin. Kahit na totoo ito. Kasi magdudulot lang to ng di pagkakaunawan ng pagkakagalit. Okay? At ang sabi ng salita ng Panginoon, ingatan po natin na tayo po'y mamuhay ng matuwid. Okay? Sapagkat alam po natin, mga kapatid, na sasagutin lang ng Panginoon ang panalangin ng isang taong matuwid. Ang taong 2025 is a year that promises every one of us to look for greater things that God has in store for every one of us. Ngayon nga pong taong ito ng 2024, okay, pinagpe-pray ko na kasi kung anong magiging theme natin for 2025. I speak for myself. Okay? That for the year 2024, I have discovered many things about God. I have discovered many things about His Word. I have discovered many things na dapat ko pang gawin sa paglilingkod sa Panginoon. If I will ask you all a question, kasama po kayo na mga nanonood sa online. What are your discoveries about God? Tamang tayo ay pinaunlad ng Panginoon, tamang tayo ay pinagtagumpay ng Panginoon. Tamang tayo ay pinagpala ng Panginoon. Tamang tayo ay pinalago ng Panginoon sa maraming bagay. But spiritually speaking, na-fulfill ba natin kung anong purpose ng Diyos? Kasi mga kapatid, kung it will just be another year na dapat natin lakaran, it will just be another year na tutuparin lang natin yung mga pangarap natin at wala ang Diyos sa equation ng mga bagay na ginagawa natin, then we are not living a godly life. Ito ang dapat natuparin natin, mga kapatid. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat nabibigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Sa lahat ng ating pong mga sinasabi, dapat napibigyan papuri din ang Panginoon. Dapat nakikita, there is something in us that is totally different from others. And when people see that in us, then it's an opportunity for us to show to them that God is living in us. Alam nyo ba,
Sabi po ni Saint Francis of Assisi, preach the gospel, and if it's necessary, preach it with words. Nang ibig niya sabihin, pwede tayong mangaral ng mabuting balita, ng magandang balita, na hindi tayo nagsasalita, pero nakikita sa buhay natin. Pero kung kinakailangan, mas maganda na ipangaral natin ang mabuting balita na ito'y sinasabi natin. Marami po kasi nangangaral ng mabuting balita, pero hindi nakikita sa buhay nila yung kanilang ipinangangaral. I was talking to another pastor at ang sabi niya, Pastor, alam niyo ba, I have to discipline one of our pastors kasi nagkaroon kami ng counseling nilang mag-asawa. At mismong yung asawa niyang babae, sinasabi na ayaw niya nang mag-church. Kasi iba yung pinangangaral ng asawa niya sa loob ng church at iba rin yung ginagawa pag nasa bahay sila. Gaano katindi yun, mga kapatid? I cannot stand before you today and preach the word of God if may inconsistency ang buhay ko. Kasi ang unang magko-correct sa akin, misis ko. Ang unang magsasabi sa akin ng hindi tama, mga anak ko. Mahirap nga magkaroon ng mga anak na matatalino. Minsan sa grammar lang, kokorekin na ako. Minsan, yung plural, nasabi ko lang ng singular, kokorekin na ako. Pero salamat sa Panginoon, pinagkalooban sila ng ganung wisdom. Na ang nangyayari, na-check and balance natin yung sarili natin. At kung meron naman nagtutuwid sa atin, di well and good, tanggapin natin yon. Kasi kaya tayo tinutuwid para sa ikabubuti natin yon. Pero huwag natin kalilimutan, ang purpose ng lahat ng ginagawa natin ay upang mabuhay tayo na nakapagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Nagtitinda ka ba? Gawin mo to para maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Ikaw ba ay nagtatrabaho? Gawin mo to para maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Hindi yung nagtatrabaho ka lang para magpa-check ng attendance. At pagkatapos nun, pag wala na yung boss mo, pabukas-bukas ka na lang ng mga social media at kung ano-ano mga ginagawa mo. Nag-aaral ka ba? Gawin mo to para maluwalhati ang Diyos. Alam po ninyo, meron po akong isang pinanonood. Namatay yung tatay niya, nanay niya na lang nagtaguyod sa kanya, at pagkatapos, meron pa siyang 3 kapatid. Siya yung panganay na babae. So, ginawa niya, nagtatrabaho siya sa umaga, pagdating ng hapon, nag-aaral po siya. At hindi siya pumayag na hindi siya makatapos ng pag-aaral. Nung makatapos siya ng pag-aaral, summa cum laude po siya sa kanyang pinag-aralan. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, di ba? Sometimes we make excuses para ma-justify kung ba tayo hindi nagtagumpay sa buhay. Pero huwag natin kalilimutan, if other people can do it, we too can do it because God is with us. Dahil nasa panig tayo ng Diyos. Kaya kung hanapin natin ang kalooban ng Diyos, hanapin po natin itong 4 na bagay na to na sinabi ni Apostol Pedro. Ano yun? God's will for believers is to love one another. Let God pray and let go, pray and let God. Live unwholesome talk and live a godly life. Kasi, ulitin ko po, magmahalan po tayo sapagat ito ang utos ng Panginoon. Paubaya po natin sa Diyos, ipanalangin natin at hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos para sa atin. Talikuran natin ang mga hindi wastong pangungusap at mamuhay tayo ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. In conclusion, there is no sweet victory without the price of struggle, sacrifice, and suffering for Christ. Hindi natin maaari na talagang matagumpay tayo dahil kung hindi tayo nakaranas ng struggle, ng sacrifice, at kahirapan para kay Kristo. In conclusion, in challenge, if Christ suffered to fulfill the will of the Father, we too, as His followers, must learn to sacrifice and be willing to suffer for Him. Noong pong October 29, maghapon walang kuryente sa Kabanatuan. Actually, buong Nueva Ecija. Hindi, Kabanatuan lang pala. Pagkatapos noong October 30, pagdating ng mga 4:00 ng hapon, hanggang mga 10:30 yata ng gabi,
walang kuryente naman sa Kabanatuan. Okay? So, napakahirap po nun. Napakainit. Diba? Hindi na tayo sanay ng wala pong electric fan. Yung iba, awang-awa tayo sa mga anak natin, wala silang aircon. Diba? Kaya, lahat gagawin po natin eh. Nag-iisip pa, paano kaya makapagpa-solar para makatipid-tipid? Okay. Nung unang panahon, ini-introduce po ang washing machine. Ini-introduce po ang electric fan. Ini-introduce ang air condition. Sabi ng mga tao, so, pag binili namin yan, ano nang gagawin namin? Pag binili nyo to, makakapag-relax kayo. Habang gumagawa ang washing machine para sa inyo, para hindi na kayo naglalaba. Pag binili nyo itong electric fan, hindi na kayo magpapaypay. Sapagkat siya na ang gagawa para maginhawaan kayo. Lalo na, pagka binili nyo aircon. Merong isang tao na nagsabi, tama, pag binili namin yan, magiginhawaan kami, pero habang buhay naman kami magtatrabaho para mabayaran yun lahat ng ginhawa na gusto namin tanggapin. Pero ganun pa man, binili natin lahat eh. Tama po ba? Kasi tayo bilang tao, gusto natin ng ginhawa. At walang masama ron. Kaya lang, ang tanong, tayo ba ay nagtatrabaho para mabuhay o nagtatrabaho para makabayad sa mga kaginhawahan ng buhay na gusto nating pamasahin? Dapat i-balance po natin. Dapat na-enjoy natin ang buhay kasama ang ating pamilya, whether meron o wala, whether maginhawa o sa hirap, at higit sa lahat, handa tayo maglingkod sa Panginoon sa panahon na tayo po'y nagkikinawahan at ganoon din po sa kahirapan. Sapagkat kung si Kristo ay nakaranas paghirap upang tuparin ang kalooban ng Diyos Ama, dapat tayo bilang tagasunod niya, we must also be willing to suffer for Him. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po ng awiting kanina, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Totoo, amazing ang biyaya ng Diyos. Totoo, ang kabutihan ng Diyos hindi natin kayang ipaliwanag. Pero, given na yun eh. What God expects to every one of us is, paano natin papahalagahan yun sa buhay natin? What God expects to every one of us is, paano natin susuklian yun? All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
Sa himig po ng awiting yan, maaari po ba nating kausapin ng Diyos sa sandaling ito? Tunay na napaka-amazing, napakadakila, walang katulad ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayong araw na to, mga kapatid ko, saliksikin natin ang ating sarili. How do you want to live the rest of your life before the year ends in 2024? Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming bagay ang hindi niya ipinagkait. Pinagaling niya tayo sa anumang karamdaman na meron tayo. Maaaring meron din siyang mga bagay na kinuha sa atin. Pero higit sa lahat, nananatili tapat ang Diyos sa mabuting bagay na sinimulan niya sa ating buhay. Now, how are you going to respond to the goodness and grace of God sa buhay ng bawat isa sa atin sa sandaling ito? Remember that it is God's will for us to love one another. Remember that it is God's will for us to let go, pray, and let God. Remember that it is God's will for us to live unwholesome talk. And most of all, it is God's will for us to live a godly life. Panginoon Diyos, narito po kayo sa aming kalagitnaan. At ang aking dalangin, patuloy kayong mangusap sa bawat isa po sa amin. Hayaan niyo ang katotohanan ng iyong salita, ang patuloy na magbago ng mga priorities na meron kami sa aming buhay upang sa aming pong pagtupad ng iyong dakilang kalooban, malakaran din po namin ang iyong plano, ang iyong purpose, ang iyong destiny sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at inihiling ko sa inyo, sa bawat ama, sa bawat ina, sa bawat mga anak na nagkatipon ngayon, sa bawat mga magkakapatid, Panginoon, na narito, maging sila na mga kasama namin online. I pray na patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Help us all live a godly life that is pleasing and honorable before your sight. I also pray in the name of Jesus, katagpuin niyo rin po ang bawat kapatid ko na narito. Anumang pangangailangan meron po sila, anumang kahilingan meron sila, sapagkat kayo nagsabi sa aming pag-aaral. Ang panalangin na matuwid ay inyong tinutugon. Kaya mangyari ang inyong kalooban habang kami po ay nakikipagkasundo sa inyo sa sandali pong ito. Maraming salamat din po, Panginoon. Hinihiling ko rin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Patuloy na buklurin niyo kami sa isang pag-ibig na nagmumula sa inyo. At tulungan niyo po kaming makasunod sa inyong dakilang kalooban. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, maaari po kayong makaupo at manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Ngayon po ay unang linggo. Meron po tayong pagsasalo-salo ng banal na hapunan. Okay? We commemorate the Lord's Supper because there are only two ordinances. Dalawa lamang po ang inihabilin ng Panginoon na ating dapat gawin bilang mga alagad niya. Una ay ang tayo'y magpabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang ikalawa po ay yung pong gunitain po natin ang pagsasalo-salo ng banal na hapunan. So lahat naman po tayo na narito ay mga mananampalataya na. So i-distribute po ang communion elements. Okay? At sabay-sabay po natin itong kakainin at iinumin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost,
but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, Tayo po lahat ay tumayo. Itaas po natin ang ostya. Itong turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Sus ay dumampot ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ito'y kanyang pinagati-hati at sinabi, "Itong aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo na inihandog sa Kalbaryo upang magsilbing kabayaran ng lahat ng kasalanan na aming pong nagawa sa inyo. Ang aming dalangin sa sandaling ito, sa aming pagkain ng tinapay na ito, paalala niyo sa amin na bahagi kami ng isang katawan na muli niyong babalikan. At ang buhay na meron kami ay dapat namin ipamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Sabay-sabay po natin kainin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Ginawa niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ay ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik." Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng Diyos na ito ay ang dugo ni Kristo na tumigi sa krus ng Kalbaryo upang hugasan at linisin ang lahat ng aming pong mga kasalanan. Sa aming pag-inom, tulungan niyo po kaming mapanatiling malinis, kalugod-lugod sa inyo ang aming pamumuhay. Sa ganang amin, hindi po namin ito magagawa. Pero dahil ang banal na Espiritu ay sumasa amin, lahat ng bagay ay magagawa po namin dahil kay Kristo na siyang nasa amin. Sabay-sabay po nating inuin. Maraming salamat po, alinsunod sa utos na ibinigay nyo sa inyong mga alagad. Kami po ay naggunita ng pagsasalo-salo ng banal na hapunan. Amin po ipinapahayag, hindi lamang ang pagkamatay ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay, kundi ipinapahayag din po namin na muli siyang babalik upang sunduin ang bawat isa sa amin at isama sa inyong kaharian. Kaya habang inaantay namin ang muling pagbabalik ng inyong anak na si Jesus, tulungan niyo po kami magkaisa, magmahalan, magtulungan, Panginoon, upang matupad ang Great Commission at higit sa lahat, Panginoon, mapalawak ang inyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Salamat po. Tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.